Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito kapag nag-aircon siya, merong sumisipol or merong ingay na lumalabas. Kung makikita nyo, iniikot ko siya pero bigla sa tumitigil. Para may bumabara. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, bubuksan ko yan. May cover yan gamit ka ng flat screw. Dahan-dahanin mo lang yan sikwatin. Hindi yan pwede masira just in case na okay pa tong bearing. Pwede nating grasahan lang yan pero lilinisan mo after mong matanggal yung cover niya. O kung nakita nyo, di ba, marumi lang siya, kinakalawang yung loob. Pipihitin ko siya ngayon, tignan nyo, oh. Wala lang, kinalawang lang yung loob nito kaya nakakapag-produce siya ng ingay. Kasi nga, nung pina-check up itong sasakyan niya sa gumagawa ng aircon, ang findings is yung compressor daw, kailangan palitan. Which is sinisingil siya ng 5,500. Hindi ko alam kung kasama na labor doon. Pero nung ipina-check niya sa akin, ang una kong naging duda is itong idler bearing niya sa aircon. Kaya nga sabi ko sa kanya, kalasin ko muna itong idler bearing niya sa aircon. Tapos pag hindi talaga mawala yung ingay, pwedeng sa compressor na nga yung problema niya. At isa pa, pinakita ko sa kanya, walang kakalog-kalog itong bearing niya. Talagang kinalawang nang. Ang diskarte lang naman dito mga boss, after niyo siya malinisan, punasan niyo siya ng malinis na basahan. Ikutin ko itong bearing kung meron siyang problema sa pag-ikot. Di ba wala, ang ganda ng ikot niya ngayon, pwede nyo siyang lagyan ng grasa pag nakita nyo okay naman. Pero kung may problema na talaga yung bearing mga boss, palitan nyo na yan. Sa totoo lang mga boss, kaya nanghinayang din ako palitan yan. Bukod sa maganda, original pa. Nakita nyo yung hibla ng bearing niya, di ba? Yung bilog, malalaki. Dito naman tayo sa paglagay ng grasa. Nakita nyo mga boss, isisiksik nyo lang yung grasa niya sa loob. Pipiting ko para kumapit lalo yung grasa sa loob ng bearing. Parang wheel bearing lang naman yan ng sasakyan mga boss. Sinasaksakan mo siya ng grasa sa loob niya. At dito naman sa pagkabit ng cover niya, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat niyan para hindi matanggal. Ito naman mga boss, kung kabisado nyo yung pagtanggal ng idler bearing, pwede nyo i-repack yan kada 6 na buwan. Parang maintenance nyo na rin. Tignan nyo, ang ganda ng pihit niya, smooth na siya. Before kasi pag pinipihit kong ganyan, parang may pumipigil tapos ramdam ko yung gaspang. At dahil okay na, maganda na yung pihit niya, pwede nating ilagay. Pasensya na kung hindi ko na i-video yung pagtanggal mga boss. Dahil nga sa masama yung pakiramdam ko, nakalimutan ko at nawala sa isip ko. Sa pagkabit naman, madali lang. Isalpak mo lang itong idler bearing mo dito sa adjuster niya. Tapos ilagay mo yung flat washer tsaka yung nut. Number 14 na box rings ang gagamitin mo dyan para mahigpitan mo. Pero bago mo siya higpitan, adjust mo muna itong aircon belt mo. Nakikita mo naman, di ba? Ayan yung ina-adjust ko sa ibabaw. Number 12 na box rings ang gagamitin mo dyan para makapag-adjust ka. Pag okay na yung adjustment niya, pwede mo na ngayon i-final yung paghigpit. Yung number 14 naman, yung nasa gitna ng bearing mo. Ayan, yung inihigpitan ko. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit dyan mga boss. Kailangan hindi maluwag yan. At pag okay na, pwede mo nang i-start. Yung ipa-aircon ko naman ngayon. Okay na, wala na. Wala na Tumiling siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko.